So mga kaipon, hello po sa inyo. Happy New Year. And in this video, we are going to talk about 8 modern investment na pwede nating pag-investan this New Year 2026. So if interested kayong kumita ng passive income at meron kayong available na pera na naitatabi na pwede ninyong i-invest, well, here are some investment vehicles na pwede ninyong paglagyan ng salapi. So welcome back po sa ating channel. So the first investment na pwede nating paglagyan ng pera is yung MP2 savings. Ito yung isa sa mga pinaka safest na investment na pwede nating paglagyan ng investment. So yung dividend rate po ng MP2 savings are around 7 plus percent compare po dun sa regular na pag-ibig na nare-receive nating interest dun sa ating regular accounts, which is like 4 to 6%. And yung term po nun sa Pag-ibig MP2, yung maturity date niya po is fixed po yun, 5 taon. Hindi nyo pa pwedeng withdrawin yung inyong investment for 5 years. With respect na lang doon sa mga iba na nakakapag-withdraw, pag may emergency, ma-convince nyo si Pag-ibig na talagang meron kayong emergency, pwede nyo naman pong withdrawin. Pero yung term po ng investment po sa Pag-ibig MP2 is around 5 years. After mag 5 years, tsaka nyo lang po siya ma-receive. Pero consistent po nagko-compound yung pera nyo. So yung interest na binibigay sa inyo taon-taon, every March ng taon ay gumugulong on the next year. So pag kumita ka, yung interest nun dadagdag doon sa bibigyan nila ng additional interest. So yan, nung 2024, nagbigay si Pag-ibig MP2 ng around 7%. So in the year 2025, ganun din or mas mataas pa ng kaunti dito sa return rate na nakalagay dito sa screen natin. So yung second naman po na pwede nating pag-investan, isa sa mga modern investment na pwede nating bilhin in the year 2026 is ito pong mutual funds na nagbibigay ng monthly dividends, na makaka-receive kayo ng monthly dividends versus dun sa amount na na-invest nyo po. So ito yung ang yield niya annually, binibigay niya ng interest annually, or yung yield na tinatawag natin is around 6 to 7% ng total na investment mo, na total number of shares mo. So yun yung ibibigay na sila taon-taon. So yung meron pong arrow, dyan po sa nakikita nyo, merong arrow, yan po yung some of the examples of mutual funds na pwedeng bilhin sa market na talagang nagbibigay monthly. Yung isa wala siyang, mapapansin nyo, wala siyang arrow. Bakit? Kasi ang mutual fund na to is dito ay kikita ka doon sa price appreciation, yung presyo sa price appreciation. For example, ito, binili ko siya worth 1,000. Ngayon, 1,007 pesos na yung niya, nag-appreciate na, So, kumita siya ng 7 pesos. Pero yun nga, siya growth equity siya yung doon siya naka-base yung pagkita niya versus ito yung kung titingnan nyo yung ALFM, Global Multi-Asset Income Fund, actually nagbibigay na siya ng dividends per month, and then nag-a-appreciate din yung presyo niya, versus dun sa market value. So dalawa, combination yung kita mo, appreciation and yung dividends na marireceive nyo buwan-buwan. So the third investment vehicle na pwede nating paglagyan ng pera is yung tinatawag naman nating digital banks. So the good thing about digital banks, like Maybank or Maya or Uno, so sa akin ang ginagamit ko mostly is Maya. Dito naman po hindi po nagde-depreciate yung pera nyo, or yung pera nyo, yung amount ng asset nyo dito fixed lang sa pesos, pero binibigay kayo ng 6 to 15% interest, kagaya nitong nasa gitna, itong Maya, dito ka naglalagay. So ang nare-receive kong interest monthly is around 6%. Yun yung minimum, pero pwede mo pa yung paakyatin ng up to 14 to 15%, depende kung gaano mo ginagamit si Maya. So, 6%, masaya na ako doon kasi yung 6% po yan, guys, is daily po yan, Nare-receive niya yung daily interest. So, pumapatong yung kagaya nito, yung interest earned this month. Yan, yung kinita mong interest, nabibigyan na rin siya ng additional interest. So, pumapatong siya, nagko-compound siya.
So that would be the third. And the fourth one are REITs, no? Real Estate Investment Trust. Ito po yung mga company na around real estate, no, na nabibigay ng monthly dividends din, ay monthly or quarterly, quarterly dividends sa mga investors po na merong hawak na REITs. So ito po si Mega World, si Ayala Real Estate, si Robinson's Land, yan, si Double Dragon, and si C-Rate. So, ito po yung mga samples. Samples lang po yan. So, pero mas marami pang iba na pwede nyo pag-investan na real estate investment trust na pwede kayong bigyan ng monthly or quarterly dividends, no? And na nilagay ko na rin po dito, no, yung konting research po natin, no, para hindi na po hulain ng iba kung magkano ba yung natatanggap na dividend yield taon-taon dito sa mga REITs na sinasabi natin, no? So, mapapansin nyo yung MREIT, this year, dividend yield nila, no, for 2025, ayan, nilagay ko na dyan yung 2025, ang over the past 12 months, no, ito yung binibigay nila, around 7% kay MREIT, kay C-REIT, 6.06%, RC REIT, no, si RCR is around 6.03%, and our A-REIT or Ayala is around 5.81%, and DDMPR or Double Dragon, ito yung isa sa mga pinakamalaki, no, and 9%. And so on the right side naman po, no, ng ating table is yung occupancy, no, kung gaano ba na-occupy itong mga real estate na to na nagbibigay sa atin ng dividends, no. So nag-research na rin tayo. So nandito yung 91% si MREIT. Actually 93% siya. Ngayong 2025 bumaba siya around 91%. Etong si C-REIT, wala tayong data dito kasi ibang company kasi to eh. Kumbaga real estate siya pero solar siya. So wala siyang occupancy rate. Siguro 100%, no, kasi kung ano yung binibigay niyang power, yun yung kinukuha ng mga kumpanya sa kanya eh. So 100%. Pero hindi siya pasok dito sa data ng occupancy rate. So RC REIT, yung kay Robinson's REIT naman is around 96%, and A-REIT is around 99%, no, na-occupy yung mga buildings na pinaparentahan nila, no, pinapalis nila para makapagbigay sila ng dividend buwan-buwan. And kay DDMPR, which is the Double Dragon, is 76%, no, coming from 71% last year. So nag-i-improve na si DDMPR, no. Medyo gumaganda kasi yung real estate ngayon siguro kaya siya nagkaroon ng jump, or the management are really pushing na ma-occupy yung mga real estate na na hinahawakan nila, no. So si Double Dragon, kilala niyo naman siguro yung Hotel 101, no. Isa yun sa mga hotels na pagmamay-ari nila. So the next naman po is yung stock market, which is the Philippine market. Dalawa po yan, no? Isang Philippine market at saka isang foreign market. First muna po yung Philippine market. So sa Philippine market, I would suggest, no? But I'm not really, this is just, huwag niyo siyang i-consider na advice. Like, for me kasi, ang ine-investan ko ngayon sa Philippine stock market is yung mga companies lang na nagbibigay ng dividends. So, dividend paying stocks. Bakit? Kasi alam niyo naman ngayon yung PSE or yung Philippine stock market, medyo stagnant siya. Yung kabuuan na, pero syempre may mga individual stocks na gumagalaw, di ba? Pero yung kabuuan ng PSE, medyo flat, no? Kaya ang diskarte na lang ng iba na gusto pa rin mag-invest sa Philippine Stock Exchange or sa Philippine market is bumili ng company na maganda na nagbibigay pa rin ng dividends taon-taon or every quarter, no? So here are some of the stock na nasa watchlist natin, and some of it na pinag-i-investan na natin at patuloy natin paglalagyan ng investment po ngayong taon na to. So, number 1 po is si DM Consunji, which is 10% po yung yield nila ngayong 2025. Lusitan Group, around 8+%. Semirara, around 9%. TEL or PLDT is 7%. East West Bank, around 6%. First Gen, 5%. Aboitiz Power, 5.7%. And Metro Bank or si MBT, which is 7%. No? So, bahala na kayo kung gusto nyong piliin yung mga companies na yan. Pero, yun nga, I just put
here some of the companies that I'm eyeing to buy this 2026, no? Patuloy tayong bibili at patuloy tayong magdadagdag. So kung ano yung nakikita nyo dito, guys, na pinaproject natin, yan yung mga company talaga na bibilin ko, no? So, bahala na lang kayo. Kumbaga, pero hindi ko siya nire-recommend. I'm not recommending, pero yun nga, kailangan kong gawin to para at least mapakita ko sa inyo bakit ko siya bibilin. Ano yung reason kung bakit siya bibilin. Syempre, dapat, di ba, pag mag-i-invest ka, meron kang reason. Hindi lang yung bili ka ng bili. So, tinabulate ko na para sa inyo. Although, like, it really takes time, no? Pag nag-research ka, no? Nagtitake talaga ng time, kakaubos ng oras pag mag-research. Pero yun nga, I just want to share this to you guys. At least guided kayo, no? Kung ano ba yung mga companies talaga na nagbibigay ng dividends taon-taon. And you can confirm it then, no? Pwede ka rin mag-research para ma-confirm nyo po itong data na nilalagay natin. So, yun nga. And sabi nga natin, dalawa yung part ng stock market. Isang Philippine stock market at isang foreign market. So, nag-invest din po tayo sa foreign market. And actually, ang hinahawakan ko ngayong stock is Tesla, Nvidia, and Google. So, ito yung mga companies na hinahawakan ko and bala kong magdagdag na ibang mga dividend companies din katulad ni Pfizer at yung mga iba pang nililista ko ngayon. Pero yun nga, paunti-unti lang ang invest natin. No? Hindi ba tayo ganun kayaman eh. Paunti-unti lang tayo naglalagay. So, ito po yung mga pwede nyong bilhin din, no? Na available din sa global market. No? So, hindi lang po pwede puro sa Pilipinas lang. Actually, mas maganda nga ngayon mag-invest sa foreign market kasi mas magalaw yung foreign market ngayon versus yung PSE. So, we have so many options po na pwede nating piliin. The next thing na hindi ko na pwede nating bilhin pero hindi ko naman talaga pinupuruhan is itong digital gold na binibenta po ni PDAX, no? Na pwede tayo mag-invest sa presyo ng gold pero digital lang, no? Sa taas, baba ng presyo ng ginto sa market, pwede kayong bumili, pwede kayong magbenta versus sa price. Pero hindi nyo kailangan mag-own ng physical gold. So, digital gold. O, pwede kayong bumili dito sa PDAX app, no, na ano naman po yan, Bangko Sentral regulated and Security and Exchange Commission license din po yan na pwede kayong mag-invest for as low as 500 pesos sa ginto. Pero yun nga, we're not going to talk about this heavily because this is quite new in my portfolio and hindi ako masyadong malaki yung naglagay dyan ngayon. Pero siya, papaunti-unti nating lalagyan yan. And then, for people na gusto naman ng mas higher risk but higher gain, pwede kayo mag-invest dito sa Bitcoin and crypto. But I'm not really recommending anything, no, about crypto because this is a very lucrative pero napaka-volatile niya. So, if you are very old or if you don't have the capacity to digest volatility at ayaw nyo masyadong malugi ng malaki, pero yun nga, kung gusto nyo naman kumita ng malaki dito, pero syempre, pag meron kang potential kumita ng malaki, meron din ikaw potential na malugi ng malaki. So, if you're not ready for it, you're not for this. Pero yun nga, one of the investment opportunities na ina-eye natin is to invest in Bitcoin and crypto. Pero depende na rin yan sa inyo, no? So, that would be it for me, no? And that would be the 8 modern investment for 2026. Bahala na po kayo kung ano yung gusto nyo or comment po kayo in the comment section kung ano yung uunahin nyo this year. And please don't forget to subscribe to our channel and like this video po para sa mga susunod na information, ma-update ko po kayo. Have a nice new year po sa inyong lahat and good luck po sa ating investment and profit. Sana maging profitable tong year na to para sa lahat po na nanonood sa channel na to. Thank you po and have a nice day.